So ipapakita ko sa inyo ngayon ang other side nito, kung ano na po ang development. Good morning mga katoto. So andito tayo ngayon sa District Mall, parting Imus ito. Hinatid ko lang yung anak ko sa kanyang terminal going to Alabang. Diretso tayo going to Imus proper, Manila. At yung kanan going to Alabang, Molino, Daang Hari po yan. So ang direction natin ngayon ay pakaliwa. At bibigyan ko kayo ng update kung ano na po ang mayroon dito sa Open Canal, yung ongoing construction, expansion ng daan. Right, so mga katoto, right after ng highway, ito na yung umpisa na extension ng Daang Hari. At dito mayroong ongoing expansion ng daan. Diretso yan sa Open Canal hanggang General Trias na po ito. So I'm going to give you some updates kung ano na po mayroon dito sa daan na ito. So kung mapapansin nyo po, yung nasa left side natin ay yun po yung pinaka-irrigation tubig before na ginagamit para sa mga palayan to supply water dito sa mga rice field sa area nito. But ngayon, wala na akong nakitang rice field. So, ang project na ito ay i-expand yung daan na ito. So, ibig sabihin, kung yung nasa kaliwa natin, yan, kung nakikita nyo, mayroong hukay na ginagawa dyan. Hindi pwedeng tambakan yan, hindi pwedeng tanggalin yung kanal dyan or yung open space dahil nga daanan ng tubig yan eh. Kaya ang ginawa ng government ay ginawa ng box culvert. So kumbaga sa ilalim na yan, butas yan para ang tubig makadaan pa rin. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nila. Ito po yun. Itong dadaanan natin, kung mapapansin nyo po, meron yung mga manhole. So ibig sabihin itong ilalim na ito ay open. At dapat ang structure na ito ay matibay, because ang dadaan dito sa lugar na ito ay hindi natin alam, mayroong mga mabibigat na mga cracks o let's say mabibigat na mga karga, at kapag mahina ito baka mag-collapse, di ba? So kung mapapansin po natin, ito na yung flyover na ginagawa rito, intersection ng Malagasang at saka Daang Hari. Yan. So itong flyover na ito, sa kabila ongoing yung paglagay ng approach. So I don't know kung kailan pa ito matatapos, pero kapag ito ay natapos na, malaking tulong ito nang sa ganon itong parting intersection na ito ay hindi na po siya traffic. So ipapakita ko sa inyo ngayon ang other side nito, kung ano na po ang development. So I think itong side na ito ay matagal-tagal pa ito. So inuuna mo na yung kabilang side. Now going left ay papunta yan ng Dasmariñas. So this is Malagasang intersection. At going right, papunta din ng Alapan. So ang gagawin natin, padiretso tayo papuntang General Trias. So ito po yung status ng flyover dito sa Malagasang intersection. So actually itong lugar na ito napaka-traffic pagdating ng hapon, pagdating ng rush hour. Napaka-traffic talaga, sobra. Alright, so sisilipin lang natin itong kabilang side. So ito na po yun ang
status dito ngayon, meron na sila mga inilagay na retaining wall. Ayan. So ito yung approach dito sa kabilang side. At sa ngayon ay naglagay na sila ng pag-ilalim. Ayan. Sisilipin natin dito sa gilid. So this time continuous ang paglagay nila ng retaining wall. Ayan, yung kabila na yan. Yan po ay retaining wall. At once na matapos na yan, ilagay na yung mga palambak. At soon ilagay na yung approach dito. Bubuhusan na nila yan. At mula dito, paangat yan doon sa may flyover. So ito po ay medyo matagalan pa. So continue tayo sa ating biyahe. Actually itong lugar nito one way. Pag papunta ka ng Daang Hari or Molino, bawal ang salubong dito. So itong ginagawa natin ngayon, pabalik tayo ng General Trias. So one way ito dahil nga sa construction. So yan po yung mga retaining wall dito ginagawa. Yan po yung ginagamit doon sa gilid ng flyover. So imagine, ganito kalapad yung daan. Yung kabilang side, hindi pa na semento. Pero imagine, kapag natapos na ito, it is, I think, 3 lanes both sides. So total of 6 lanes. Ganon kalapad ang daan dito. At ang laking tulong nito dahil nga mabawasan na po yung mga traffic parting Aguinaldo Highway if going to Manila, or let's say going to Laguna, going to Batangas, dahil nga access road na ito doon sa mga main provinces na meron tayo connecting Cavite province. So kung ikaw ay nagagaling sa General Trias, dito po kayo kakaliwa dyan sa Amos Boulevard para makapunta ka ng Molino at meron kayong madadaanan doong subdivision. Alright, so ito na po yung tapos na daan sa area na ito. Okay? So paglagpas natin dito sa arko na ito, nasa General Trias na tayo. So dito sa portion na ito, sa banda rito, makikita natin, yan po yung gagamitin nila sa paglagay ng beam dyan sa flyover. So nandito yung mga precast. We call that precast beam. So yung mga precast beam na yan, yan po yung papatong dito sa pedestal ng flyover. Ito. Yan. So sabi dito, open canal interchange. So mula Kawit, Governor's Drive, Silang, Santa Rosa, Tagaytay, Laguna, Technopark. So ganito po ang madadaanan natin. Ito po yung ongoing construction dito. Imagine, dire-diretso po yan ang biyahe natin. So the purpose of this project is to decongest traffic at Governor's Drive, Aguinaldo Highway, Santa Rosa Road, o Santa Rosa Tagaytay Road. So imagine, it will reduce travel time between Cavite and Laguna to Metro Manila. Wow, napakagandang project ito. So dito sa kaliwa natin, ayan po yung ongoing flyover crossing this river. Yan, may ilog dito eh. Yan. So yun po yung update natin dito sa ongoing construction dito sa open canal. So tuloy tayo mga katoto. Kunti na lang ang sisementohin sa area na ito. Yan, patapos na yan, malapit na yan. So this time, since papunta na tayo ng work, ang gagawin natin, dito tayo kakanan sa may kanto na ito, going to Lancaster.
itong kaliwa na ito going to General Trias. At turn right tayo, moving forward to Lancaster area. Oo, dire-diretso pa siya. Oh. May dala siyang cage na may lamang kalapate. At nagdadrive siya using only one hand. Yung isang kanyang kamay ay hawak niya yung cage ng kalapate. At mabilis siya, ha? Mabilis. O yan, oh, dire-diretso. Grabe. Unsafe. Actually, that is unsafe. If in case na malubak ka, you don't have control on your left side. Yan, oh. Oh, grabe. Mabilis pa, oh. Ingat lang, tol. Ingat. So ito yung pinaka-commercial area ng Lancaster. Dito mo matatagpuan ang mga establishment na mayroong mga items na pwede mong bilhan. Mayroong Shopwise, mayroong Home Depot, and we have also some refreshment in this area. Mga gamit sa bahay, yan. At mayroong McDonald's. And they have also their church dito sa area nito, as well as yung kanilang terminal. Isa sa maganda dito sa area na ito mga punong kahoy na ito. Napakaaliwalas pag nadaan dito. Malilim at maramdaman mo talaga ang lamig. So yun po yung isa sa mga disadvantage kapag lumago ang isang area at gumawa ng maraming daan. Kapag dumadami ang semento, mas lalo madagdagan ang init. Bakit? Eh syempre, wala na pong punong kahoy. Kaya sana naman, if we have some projects in road expansion, dapat may consider din po yung paglagay ng mga punong kahoy sa gilid. Alright, so mga katoto, andito na tayo ngayon papunta sa Grand Antell, and I think I have to end this vlog. Once again, maraming salamat sa inyong lahat. Sa buhay natin man ay maraming kahirapan, especially ngayon mainit ang panahon. But always remember, we must be grateful and thankful sa ating Panginoon. Mainit man ang panahon, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon, dahil ang lahat na ito ay matatapos din naman. Ang init ng panahon kapag tag-init lang naman. Next month, or let's say after a few months, malamig na naman, tag-ulan na naman. Ewan ko ba ang tao, pag mainit, magre-reklamo. Pag tag-ulan, magre-reklamo. Ay nako, stop complaining. Instead, start giving thanks unto the Lord. Start thanking for everything what you have in your life, because God is in control of everything that we have. Alright, so once again, this is JB Moto saying to all of you, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. And always remember, enjoy life. Ride ko to, ride mo to. Enjoy every day. God bless. Keep safe.